Mga kababayan, pakinggan po natin itong real talk ni Maka Gago sa mga DDS at ating pong pag-usapan. Ito na po. Guo, Kibuloy, Bantag, lahat ng mga yan ay under sa administrasyon ng Duterte. Lahat po ng mga yan ay mga wanted. Lahat po ng mga yan ay mayroong nagawang katiwalian sa ating mahal na bayan. Kaya po yan pinapahanap ng ating mahal na administrasyon, mahal na Pangulong BBM. Ngayon, sabihin nyo sa akin, ba't halos lahat ng mga kapartner ng dating administrasyon, lahat ng mga taga-dating administrasyon ay wanted na? Madali lang yan. Kasi yung mismong namumuno nung panahon na yon ay gumagawa ng katiwalian. Katiwalian, mga boss, na hanggang ngayon ay ramdam natin. Kitang-kita nyo naman. Sa China pa lang, tingnan nyo yung nangyayari sa WPS. Hanggang ngayon, si Sara walang comment. Hanggang ngayon, si Sara Duterte pinahiya lang sa Senate hearing ni Senator Risa Hontiveros. Pinahiya lang siya ng kung sino-sino pang mga tao sa Congress dahil sa kanyang budget kuno na kailangan. Hindi niya maipaliwanag, wala siyang maisagot, wala siyang masabi regarding them things. Kaya wala na. In short, wala siyang masabi. So, decline siya ng decline. Hindi niya masagot eh. Tama naman. Tama rin na sinabi nung ginang nung isang araw na may rights ang mga Pinoy na malaman kung saan mo dinala yung mga nakaraan na pera. Di ba? Na budget. Hindi po niya masagot. Di ba doon pa lang mga boss, alam nyo na. Kaya, wag na nating iboto yung mga yan. 2025, 2028, stick lang tayo sa administrasyon. Sobrang on point at sobrang legit po nung sinabi niya. Inisa-isa po niya yung mga pangalan na link po sa dating administrasyon na ngayon po ay nagtatago, na tinatagurian na nga po silang mga pugante, na umiiwas sa batas, tumakas at nagtatago. Meron pa po siyang mga hindi nabanggit pero inisa-isa po niya yung mga pangalan, hindi po ba? At lahat ng yon, lahat sila, ano po yung common denominator? Ano po yung common sa kanila? Lahat po sila ay kaalyado or nasa kampo po nung nakarang administrasyon ni President Duterte. At kaya ang dami na pong mga Pilipino ang nadismaya, mga Pilipino na patuloy na nadidismaya, mga kaalyado nila na umaalis sa poder nila. Ito si Maka Gago, hindi naman po yan dating nagsasalita about politics Pero ngayon, nagulat po ako na meron siya, ang dami na pala niyang content about politics na siya na mismo nagsasalita about sa mga current events ng ating bansa. Sila na mga big names, mga malalaking influencer, nagsasalita na po about sa mga nangyayari sa bansa. Na nagiging parte na sila ng mga tao na nagmumulat sa ating mga Pilipino. And I think it's high time sa ating mga Pilipino na bawat isa sa atin ay makialam at magsalita. Dahil kung hindi, baka po mamayagpag na naman po ang mga narrative ng mga troll. Dahil nakikita po namin, activated na naman po ang mga troll farm. At marami ring mga vloggers nila at content creator na talaga namang sa tingin ko po ay pinaniniwala na naman po ang mga Pilipino sa mga maling naratibo. So, ang nangyayari po ngayon, napapalapit ang 2025 at 2028. Ang nangyayari po ngayon ay battle of the narratives na po, mga kababayan. Kaya, napaka-importante na tayo po lahat ay nagpa-participate dito dahil ito po ay may kinalaman sa bansa natin. At sana, doon tayo sa tamang naratibo at tamang ipinaglalaban. Ngayon, kung hindi nyo po kayang gumawa ng content, gaya ng ginagawa namin, makialam po kayo sa mga comment section. Doon po kayo makapagpalitan ng inyong opinion, kuro-kuro, makipagbalik-taktakan. At ng yung ating pong mga kababayan, ang mga Pilipino, ay mas nababasa yung tama. No? May ibabahagi lamang po ako sa inyo ilang screenshot ng nakuha ko. Screenshot po ito ng mga taga-kabila, mga DDS. At ito po, pag-usapan natin. Tingnan nyo, hindi ko na po babasahin mga kababayan. Kayo na lamang po ang bumasa dahil napaka-sakit ng mga salitang binitawan dyan ni Maricar. At hinaid ko na nga po yung iba. Yung salitang adik, sa tingin ko, ang pinapatungkulan yan, alam nyo na, sila lang naman ang gumagamit ng term na yan. At eto pa, sabi niya, be ready Hawaii. Mukhang pauuwiin na ng mga Pilipino dyan yung pamilyang Bangag. Aloha. Ayan. Diba? Hindi man yan binabanggit, pero
may idea po tayo kung sinong pinatutungkulan at pinatatamaan niya dyan. Ito, sabi pa ni Sas, diktador ang anak ng diktador. Ayan po. Tapos sabi dito ni Maricar ulit, let's all support the KOJC March to Malacanang. This abuse of power must come to an end. Oh, good luck. No? Walang nangyari dyan sa inyo pagmamarcha papuntang Malacanang. Walang sumama sa inyo. Wala pong sumuporta sa kanila. Magmamarcha daw sila. KOJC to Malacanang. O ano yun? From Davao City to Luzon to Malacanang. Kung magmamarcha kayo, ang layo nun. 8 million daw sila. Wala namang nangyari. Evident. Magising na kayo sa realidad, mga DDS. Walang natutuwa sa ginagawa nyo. At yung mga tao, imbes na suportahan kayo, sila pa ang nagsasalita. Kagaya ng mga kagago, sila, kami, tayo ang nagsasalita. Para kayo kontrahin at mag-pushback sa inyo. Yung mga binasa ko sa inyong screenshot, hindi man nila direktang pinangalanan kung sino tunutukin nila doon. Pero may idea tayo kung sino pinapatamaan nila. Lalo na't base sa kanilang mga post at sa kanilang mga content. Hindi po ba mga kababayan? Pero nagtagumpay ba sila? May napalabas sila sa mga ganyan nila? Yung kanilang mga ganyang post ay sila lamang ang nagsusuportahan. Kaya sinasabi ko sa inyo, it's high time na tayo po lahat magsalita dahil kung tayo po ay magpapabaya, baka yung kanilang mga narrative ang mamayagpag at mangibabaw at paniwalaan ng publiko ng maraming Pilipino. Huwag naman po sana. Going back po doon sa sinabi ni Makagago, tama ang sinabi niya. Yung mga tao na hinahanap ng batas, nagtatago sa batas, no, yung mga tao na may mga kaso na tumatakas sila ay link po sa nagdaang administrasyon. At yung mga tao pa na masasampahan ng kaso, sa tingin ko, hinahabol ng ICC, ay sila din. May dalawa pang senator ngayon na nadawit ang pangalan dahil dun sa payout system, dun sa war on drugs. Dalawang senator sa kanilang kubol na sinasabing involved dun sa pagbibigay ng reward dun sa mga pulis na nakaka-commit po ng alam niyo na. Kaya ang dami, sandamakmak po ang EJK noon dahil meron po palang reward system. Kaya ang daming collateral damages at ang daming inosenteng nadamay. So paano niyo papanagutan yun? Kahit pa makulong silang lahat, hindi na maibabalik ang mga buhay ng mga taong iyon. Siguro kahit baliwalain na natin ang buhay ng mga totoong addict, mga totoong gumagamit at pusher, ano? Doon na lang tayo sa mga buhay ng mga inosente. Paano nyo maibabalik yon? Buhay ng mga mistaken identity. Buhay ng mga sadyang patayin or biktimahin ng EJK dahil personal ang galit ng mga polis. Dahil yung polis ang totoong involved sa drugs, kaya kinitil yung kanyang mga asset. Dati nga, no, kung tama yung pagkakaalala ko, may isang seaman na kababalik lang ng bansa ang tinumba ng polis. Dahil nalaman ng seaman na yung polis ay kalaguyo ng kanyang partner dito sa Pilipinas. Pero anong pinalabas ng polis? Na involved sa drugs yung seaman. Ano makakasampa ng barko yun kung gumagamit? So, ang dami po ng mga personal na galit lamang ng mga polis ang dahilan kung bakit nila pinatay, pero pinalabas nila na involved sa drugs. So, yun po yung pangit doon sa tinatawag nilang war on drugs. Na yung mga masasamang polis nag-take advantage. At ang daming inosente ang nawala. Pero hindi na may babalik ang buhay ng mga yon. Yung kubol ng mga DDS, patuloy pa rin sa kanilang pagsuporta. Well, wala na siguro tayong magagawa sa kanila. Sa tingin ko, blinded na sila eh. Ang mahalaga, maraming tao ngayon ang nagigising at maraming tao ngayon ang nagsasalita. So yun lamang po mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood at maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po i-like nyo ang ating video at makapag-comment kayo. Kung hindi nyo po ayang gumawa ng mga content gaya ng ginagawa namin, sana po sa comment section mag-participate po kayo dahil importante po na nagsasalita tayo pare-pareho para iisang naratibo at iisang pinaglalaban na tama ang nangingibabaw sa social media, sa publiko. Maraming pong salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video.